Filipino 5, Quarter 3, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay gamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang gamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Ang ating most essential learning competencies ay nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos at nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay matutukoy mo ang mga salitang naglalarawan at magagamit ang iba't ibang uri ng pang-uri at pang-abay sa paglalarawan. Alam mo bang kulang ang isang pahayag kapag hindi ka nakapaglalarawan? Kailangan mong mailarawan ang mga bagay na iyong nakikita, naririnig, naaamoy, natitikman, at nahahawakan. Ano nga ba ang pang-uri? Pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan o panghalip. Maaari nitong ilarawan ng isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Kulay, pula. Hitsura, maganda. Bilang, 5. Laki, maliit. Dami, 1 kaban. Hugis, bilog. Pansinin ang mga pangungusap na may pang-uri. Una, pulang-pula ang nabiling damit ni Leo para sa nanay niya. Ang salitang pang-uri sa pangungusap na ito ay pulang-pula. Tumutukoy ito sa kulay. Ito ay nagbibigay turing o naglalarawan sa damit ni Leo. Pangalawa, sila ay 5 magkakapatid. Ang salitang pang-uri sa pangungusap na ito ay 5. Ito ay tumutukoy sa bilang at inilalarawan nito ang magkakapatid. Pangatlo, hugis bilog ang tinapay na natanggap ng mga bata. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay hugis bilog. Ito ay tumutukoy sa hugis at inilalarawan nito ang tinapay. May 3 uri ng pang-uri. Una ay ang pang-uring panlarawan. Ito ang pang-uring naglalarawan sa kulay, hugis, laki, ugali at iba pang katangian ng pangalan o panghalip. Halimbawa, malaki ang dala niyang bag. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap na ito ay malaki at inilalarawan niya ang bag. Pangalawa, pang-uring pantangi. Ito ang pang-uring nasa anyo ng pangalang pantangi at naglalarawan ng pangalan. Nagsisimula ito sa malaking letra. Halimbawa, parang Amerika ang kanilang komunidad. Ang salitang naglalarawan dito ay parang Amerika. Inilalarawan nito ang kanilang komunidad. At ang salitang Amerika ay salitang pantangi. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ang pangatlong uri ng pang-uri naman ay ang pang-uring pamilang. Ito ang pang-uring naglalarawan sa bilang o dami ng pangalan o panghalip. Halimbawa, kumain ako ng 3 pirasong itlog kanina. Ang salitang naglalarawan dito ay ang 3. Inilalarawan nito ang bilang ng itlog. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ang pang-abay.
Pang-abay. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang naglalarawan kung paano, saan at kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Ito ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay. May iba't ibang uri ng pang-abay. Una ay ang pang-abay na pamaraan. Ito ay sumasagot sa tanong na paano, isinasagawa, isinagawa o isasagawa ang isang kilos. Ginagamit itong panuring sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Narito ang mga halimbawa. Si Gia ay taimtim na nananalangin para sa mga biktima ng COVID-19. Paano nananalangin si Gia? Taimtim. Ang gamit nito ay panuring sa pandiwa. Sumunod, sadyang masigla ang pananaw sa buhay ng tatay niya. Paano ang pananaw sa buhay ng tatay niya? Sadya. Sadyang masigla. Ang gamit nito ay panuring sa pang-uri. Sumunod, talagang mabilis umunlad ang buhay ng mga taong matiyatiyaga. Paano umunlad ang buhay ng mga taong matiyatiyaga? Talagang mabilis. Ang gamit nito ay panuring sa kapwa pang-abay. Ang sumunod naman na uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay sumasagot sa tanong na saan, isinasagawa, isinagawa o isasagawa ang isang kilos. Ito ay pinangungunahan ng katagang sa. Halimbawa, ang malapalasyong bahay ay itinayo sa gilid ng bundok. Saan itinayo ang malapalasyong bahay? Sa gilid ng bundok. Sumunod, sa paaralan ko natutuhan ang pagiging mapagbigay. Saan ko natutunan ang pagiging mapagbigay? Sa paaralan. Kinuha ko sa kabinet ang aking mga lumang damit at laruan. Saan ko kinuha ang aking mga lumang damit at laruan? Sa kabinet. At ang pangatlong uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan, isinasagawa, isinagawa o isasagawa ang isang kilos. Halimbawa, darating ang aking bisita sa linggo ng umaga. Kailan darating ang aking mga bisita? Sa linggo ng umaga. Taon-taon ay pumupunta kami sa Tagaytay upang mamasyal. Kailan kami pumupunta sa Tagaytay upang mamasyal? Taon-taon. Malakas ang lindol kagabi. Kailan ang lindol? Kagabi. Ang pang-uri at pang-abay ay parehong mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan sa mga pangalan at panghalip, samantalang ang pang-abay naman ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at isa pang pang-abay. Pansinin ang dalawang pangungusap sa ibaba na ginamitan ng parehas na salitang naglalarawan. Sa A, mahusay ang bata sa matematika. Sa B naman, mahusay sumagot ang bata. Ang salitang naglalarawan sa A ay mahusay. Ganon din, ang salitang naglalarawan sa B ay mahusay. Paano ba sila nagkakaiba? Sa A, ang salitang inilalarawan o binibigyang turing ay ang bata. Sa B naman, ang salitang binibigyang turing ay ang sumagot. Sa A, ang bata ay isang uri ng pangalan. Kaya, ang salitang mahusay dito ay isang uri ng pang-uri dahil ang salitang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan. Sa B naman, ang salitang sumagot ay isang uri ng pandiwa. Kapag inilalarawan ang pandiwa, ang salitang naglalarawan ay isang pang-abay. Ang sumunod naman na halimbawa ay ang salitang malakas. Sa A, malakas ang katawan ng mga manlalaro. Sa B naman, hinila niya ng malakas ang tali. Sa A, ang salitang naglalarawan ay malakas. At sa B, ang salitang naglalarawan ay malakas.
Ngayon ay paano sila nagkakaiba? Sa A, ang salitang binibigyang turing o inilalarawan ng malakas ay ang katawan. Sa B naman, ang salitang binibigyang turing o inilalarawan ng malakas ay hinila. Sa A, ang katawan ay isang uri ng pangalan. Kaya, ang salitang malakas ay isang pang-uri. Dahil ang pang-uri ay naglalarawan sa tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ngayon naman sa letter B, ang hinila ay isang uri ng pandiwa. Kaya, ang salitang malakas ay isang uri ng pang-abay. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang salitang mabilis. Sa A, mabilis sa pagsulat ang mga mag-aaral. B, tumakbo siya ng mabilis. Ang salitang naglalarawan sa A ay mabilis. Ganon din sa letter B, mabilis. Paano sila nagkakaiba? Ang salitang binibigyang turing o inilalarawan ng mabilis ay ang pagsulat. Sa B naman, ang salitang binibigyang turing o inilalarawan ng mabilis ay tumakbo. Sa A, ang salitang pagsulat ay isang pangalan. Kaya ang salitang mabilis ay isang uri ng pang-uri dahil inilalarawan niya ang pangalan. Ngayon naman sa letter B, ang binibigyang turing o inilalarawan ng salitang mabilis ay ang tumakbo at ang tumakbo ay isang uri ng pandiwa. Ang salitang mabilis ay isang uri ng pang-abay dahil binibigyan niya ng turing ang pandiwa. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Puna ng angkop na pang-uri ang puwang sa pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang sagot. Para sa unang bilang, nagtutulong-tulong ang patlang pamilya sa pagtitipid sa kanilang tahanan. Ano ang angkop na pang-uri para sa pangungusap na ito? Tama! Ang angkop na pang-uri sa pangungusap na ito ay buong. Nagtutulong-tulong ang buong pamilya sa pagtitipid sa kanilang tahanan. Para naman sa pangalawang bilang, pinapatay nila ang ilaw kapag patlang naman ang silid o kung walang tao rito. Ano ang angkop na pang-uri para sa pangungusap na ito? Tama! Ang angkop na pang-uri sa pangungusap na ito ay maliwanag. Pinapatay nila ang ilaw kapag maliwanag naman ang silid o kung walang tao rito. Para sa pangatlong bilang, sulit na sulit ang sapatos na gawang patlang dahil abot kaya na matibay pa. Ano ang angkop na pang-uri para sa pangungusap na ito? Tama! Ang angkop na pang-uri dito ay marikina. Sulit na sulit ang sapatos na gawang marikina dahil abot kaya na matibay pa. Para naman sa pang-apat na bilang, upang walang masayang, nagluluto lamang sila ng pagkaing patlang para sa kanila. Ano ang angkop na pang-uri sa pangungusap na ito? Tama! Ang angkop na pang-uri sa pangungusap na ito ay sapat. Upang walang masayang, nagluluto lamang sila ng pagkaing sapat para sa kanila. At panglima, tuwing bakasyon, itinatabi ang mga patlang, lapis, pangkulay at ballpen na pwede pang gamitin sa darating na pasukan. Ano ang angkop na pang-uri sa pangungusap na ito? Tama! Ang angkop na pang-uri sa pangungusap na ito ay lumang. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Punan ng angkop na pang-abay ang puwang sa pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang sagot. Para sa unang bilang, nang patlang na ay umuwi na ang mga namasyal patlang. Ano ang mga angkop na pang-abay sa pangungusap na ito? Tama! Hating gabi. Nang hating gabi na ay umuwi na ang mga namasyal sa parke. Para sa pangalawang bilang, pumunta ang tatay patlang upang mamingwit ng isda. Ano ang angkop na pang-abay sa pangungusap na ito? Tama! Ang angkop na pang-abay ay sa ilog.
Pumunta ang tatay sa ilog upang mamingwit ng isda. Pangatlo, patlang ay namimitas ang nanay ng talong, patlang. Ano ang mga angkop na pang-abay sa pangungusap na ito? Tama, ang mga ito ay araw-araw sa gulayan. Araw-araw ay namimitas ang nanay ng talong sa gulayan. Pang-apat, ano ang mga angkop na pang-abay para sa pangungusap na ito? Tama, ang mga angkop na pang-abay sa pangungusap na ito ay masiglang, sa plaza, Lunes. Masiglang nagpulong ang mga kabataan sa plaza noong Lunes. At panglima, patlang, nagtanim ng mga halamang bulaklakin si Gia Riz Patlang. Ang mga angkop na pang-abay sa pangusap na ito ay kanina, nagtanim ng mga halamang bulaklakin si Gia Riz sa bakuran. Para naman sa pagsasanay bilang 3, gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita bilang pang-uri at pang-abay. Ang mga salita ay una, matyaga, pangalawa, malinis, pangatlo, masipag, pang-apat, masaya, at panglima, tahimik. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Una, matyaga ang bata sa paggawa ng mga takdang aralin niya. Ito ay pang-uri. Matyagang nagsusulat ang bata ng kanyang pangalan sa isang buong papel. Ito ay isang uri ng pang-abay. Para sa pangalawa, malinis. Malinis ang uniforme ng mag-aaral sa tuwing siya ay papasok. Ito ay isang uri ng pang-uri. Sobrang malinis siyang maglaba. Ito ay isang uri ng pang-abay. Pangatlo, masipag. Ang aking nanay ay masipag. Ito ay isang uri ng pang-uri. Masipag maglinis ng katawan ang pusa. Ito naman ay isang uri ng pang-abay. Sumunod, masaya. Masaya si Ana sa kanyang kaarawan. Ito ay isang uri ng pang-uri. Sobrang masaya kapag buo ang pamilya. Ito naman ay isang uri ng pang-abay. At panglima, tahimik. Tahimik sa aming nayon. Ito ay pang-uri. Madalas tahimik lang siyang naglalaro. Ito naman ay pang-abay. At para sa pagsasanay bilang 4, pagmasdan ng larawan ng Bulkang Taal. Umisip ng 3 pang-uri at 2 pang-abay na naglalarawan sa bulkan at gamitin ito sa pangungusap. Maari mong iugnay sa iyong mga pangungusap ang sariling karanasan mula nang sumabog ito hanggang sa kasalukuyang kalagayan nito. Kayo na lamang mga bata ang gumawa ng sarili ninyong pangungusap. Alam kong alam nyo na ang ating mga napag-aralan. At narito ang larawan. Tandaan, ang pang-uri at pang-abay ay parehong mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri ay naglalarawan sa mga pangalan at panghalip, samantalang ang pang-abay naman ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at isa pang pang-abay. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!